Hindi ako makasagot. Sobrang abala ako sa pag-scroll sa mga nakatag na account. Naghahanap ng mas maraming litrato, mas maraming ebidensya ng kasinungalingan na pinanirahan ko. Ang kapatid ni Noel na si Gemma ay nag-post ng sunod-sunod na larawan mula sa party. Ang una ay nagpapakita sa kanya at kay Sarah na nagyakapan. Pareho silang naka-eleganteng dress. Ang pangalawa ay isang group shot ng buong pamilya. Lahat ay nakasuot ng pang-okasyon. May hawak na baso ng champagne. Ang pangatlo ay si Noel na nagbibigay ng speech sa mukhang isang microphone stand. Ang kamay niya ay nakaturo kina Marcus at Sarah. Ang asawa ko ay nagbibigay ng speech sa engagement party ng kapatid niya. Isang engagement party na wala akong alam. Isang engagement party na hindi ako inimbitahan. Nag-scroll pa ako, ang hininga ko ay maikli. May mga litrato ng hapunan, maraming course sa Pinong China. Mga baso ng wine na kumikinang sa liwanag ng kandila. Mga larawan ng tatay ni Noel na nagbigay kay Sarah ng mukhang isang pamanang kwintas ng pamilya. Mga video ni Marcus na nakaluhod sa harap ng buong pamilya habang ang lahat ay nag-cheer. Bawat isang tao na kasama kong nag-celebrate ng holiday, nagpalitan ng regalo, nakipag-usap sa hindi mabilang na mga pagtitipon ng pamilya. Silang lahat ay nandoon, lahat ay nagse-celebrate, lahat ay kasali, lahat ay bahagi ng isang bagay na sadyang ipinagkait sa akin. Nakakita ako ng isang video sa story ni Gemma na nagpapakita ng sandali ng proposal. Malinaw na plinano ni Marcus ito bilang bahagi ng party na nakaluhod habang may nagpipiano sa likuran. Ang pamilya ay nagtipon sa isang bilog sa paligid ng magkasintahan at nakita ko si Noel na masiglang pumapalakpak. Ang mukha niya ay maliwanag sa tunay na kagalakan. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas na naririnig ko ito sa gitna ng ingay sa lodge. Tinawagan ko si Noel nang hindi nag-iisip. Tinamaan ng daliri ko ang contact niya bago ko mapigilan ang sarili ko. Nagring ito ng 1, 2, 3 beses, pagkatapos ay voicemail. "Hi, you've reached Noel. Leave a message and I'll get back to you." Ibinaba ko ang telepono nang walang sinasabi. Sobrang nanginginig ang mga kamay ko, kaya halos mahulog ang telepono. Naghintay ako ng 30 segundo at tumawag ulit. Voicemail. Pagkatapos, nag-vibrate ang telepono ko sa isang text mula sa kanya. "Can't talk." Iyon lang. 2 salita. Hindi, "I'll call you back." Hindi, "At dinner, we'll call later." Simpleng, "can't talk," na para bang ako ay isang telemarketer na nakakaabala sa gabi niya. Tinitigan ko ang 2 salitang iyon hanggang sa magdikit-dikit. Hindi makausap ang asawa niya. Sa gabing nag-engage ang kapatid niya sa isang party na sininungalingan niya sa isang kaganapan na sadyang ipinagkait niya sa akin. Bigla akong tumayo, ang silya ko ay humaginit sa sahig. Kailangan ko ng sariwang hangin, bulong ko kina Diane at Mila. "Gusto mo ng kasama?" Tanong ni Diane na may pag-aalala sa boses niya. "Hindi. Kailangan ko lang ng 1 minuto." Naglakad ako sa comfort room ng lodge, ang mga binti ko ay nanghihina. Ang salamin sa itaas ng lababo ay nagpakita ng mukha na halos hindi ko nakikilala. Ang mga pisngi ko ay namumula pa rin mula sa ginaw, pero ang mga mata ko ay mukhang hungkag. Nagulat, hinawakan ko ang gilid ng lababo at tinitigan ang refleksyon ko. Hindi ba ako nakikita sa kanya? Ang tanong ay nagmula sa kung saan malalim, isang lugar na sinubukan kong huwag tingnan sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng mga pagtitipon ng pamilya na naramdaman kong estranghero ako. Ang lahat ng mga inside joke na hindi ako kasali. Ang lahat ng mga oras na kinumbinsi ko ang sarili ko na oversensitive lang ako. Na ini-imagine ko lang ang distansya, ang pagkaiwan. Pero hindi ito imahinasyon ko. Ito ay totoo. Ito ay isang pamilya na piniling ipagdiwang ang isa sa pinakamahalaga nilang sandali nang wala ako. Ito ay ang asawa ko na nagsinungaling sa mukha ko. Pinipili sila kaysa sa akin. Pinipili ang kaginhawaan nila kaysa sa damdamin ko. Dumating ang luha noon pero hindi tulad ng inaasahan ko. Walang dramatiko na pag-iyak o galit na pagsigaw. Simpleng tahimik, tuloy-tuloy na agos na naramdaman na parang may nasira sa loob ko. Pinunasan ko ang mga ito gamit ang magaspang na paper towel, pero patuloy silang dumating. Iniisip ko ang maliit na puso na inilagay ko sa maleta niya.
Nakita ba niya iyon? Nabasa ba niya ang note ko tungkol sa pagkamisa sa kanya habang isinusuot niya ang tuksedo niya, naghahanda para sa isang party na hindi niya balak sabihin sa akin? Nag-vibrate ulit ang telepono ko. Sandali, may pag-asa na lumitaw sa dibdib ko. Baka si Noel na ang tumatawag pabalik, handang magpaliwanag, handang humingi ng tawad. Ito ay isang notification mula sa Instagram. Nag-post si Gemma ng isang bagong litrato. Ang pamilya ay nagtipon sa paligid ng isang piano, kumakanta ng isang bagay ng magkasama. Nandoon si Noel nakayakap sa balikat ng nanay niya. Ang mukha niya ay maliwanag sa kaligayahan. Bihira kong makita sa bahay. Isinara ko ang app at nagwisik ng malamig na tubig sa mukha ko. Nang tumingin ako, ang babae sa salamin ay mukhang iba. Hindi lang nasasaktan, kundi galit. Hindi lang napag-iwanan, kundi pinagtaksilan. Naglakad ako pabalik kina Diane at Mila na nagkukunwari na abala sa kanilang mga telepono, ngunit malinaw na nag-aalala tungkol sa akin. May pagbabago sa plano, sabi ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Gusto kong mag-ski hanggang sa isara nila ang slopes. Gusto kong mag-ski hanggang sa mapagod ako at hindi na makapag-isip ng iba. Dahil ang pag-iisip tungkol dito, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito, tungkol sa kung ano ang susunod, ay sobrang bigat na harapin sa isang maginhawang lodge na may hot cocoa at nag-aalalang kaibigan. Kailangan ko ang bundok, kailangan ko ang bilis at ang ginaw at ang purong pisikal na pangangailangan na manatiling tuwid habang sinisikap ng mundo na ibagsak ako. Kailangan kong patuloy na gumalaw dahil kung hihinto ako, baka tuluyan akong magkawasak-wasak. Masyadong maaga dumating ang kinabukasan. Nag-ski ako hanggang sa sumakit ang mga binti ko at naghikahos ang baga ko. Ngunit mahirap makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mga litratong iyon sa Instagram. Ang tunay ng ngiti ni Noel sa party ng kapatid niya. Ang pamilya na nagtipon sa pagdiriwang, ang bakanteng espasyo kung saan ako dapat naroroon. Kumatok si Diane sa pinto ko ng 7:30 ng umaga, may dalang kape at determinasyon. Halika na, sunshine. Fresh powder at clear skies. Tinatawag tayo ng bundok. Biyernes ng hapon, malamang ay magdadrive pagkatapos ng trabaho. Kinalaykay niya ang mga karot sa kawali. Babalik ako Linggo ng gabi. Walang masyadong nakaka-excite. Kumustahin mo na lang ang pamilya mo. Sige. Pero ang tono niya ay nagpapahiwatig na hindi niya iyon gagawin. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga si Noel sa tabi ko at regular ang paghinga, pero alam kong hindi rin siya talaga natutulog. May tensyon sa mga balikat niya, isang paninigas na wala noong normal na gabi. Gusto kong tanungin siya kung anong problema, pero natatakot ako sa sagot. O baka natatakot ako na sabihin niyang wala namang mali at kailangan kong magkunwaring maniwala sa kanya. Sa halip, humiga ako doon at inisip ang lahat ng pagkakataon na naramdaman kong ako ay isang outsider sa pamilya niya. Ang mga birthday party na hindi ako inimbitahan. Ang mga group text message na hindi ako kasali. Ang paraan ng paglipat ng mga usapan kapag sumasali ako. Na para bang nagsasalita sila ng ibang wika na hindi ko alam. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na ganoon lang talaga ang dinamika nila. Ang ilang pamilya ay sobrang buo na nagpaparamdam ng pagkaiwan sa mga bagong dating kahit hindi nila sinasadya. Mahal ako ni Noel at iyon ang mahalaga. Sa huli, magiging maayos din ang pamilya niya. Pero nakahiga ako sa dilim at hindi ko maalis ang pakiramdam na ang sa huli ay baka hindi na dumating. Kinabukasan, wala na si Noel nang magising ako. Nag-iwan siya ng note sa kitchen counter. Early meeting, have fun skiing, love you. Tinitigan ko ng matagal ang note na yon. Love you, hindi I love you. Simpleng love you. Maliit na bagay, siguro walang kabuluhan. Pero naramdaman kong isa na namang ebidensya ito sa isang kaso na ayaw kong buuin. Inimpeke ko ang gamit ko sa ski at sinubukan kong itulak ang mga pagdududa. Baka overthinking lang ako. Baka ang kakaibang pakiramdam sa tiyan ko ay kabalang dahil sa weekend na magkahiwalay kami. Hindi kami madalas magkahiwalay tuwing weekend at baka iyon ang nagpaparanoid sa akin. Bago umalis patungo sa kabundukan, nagpa siya akong maglagay ng isang maliit na note sa maleta ni Noel.
Isang matamis na bagay, isang bagay na magpapaalala sa kanya tungkol sa amin habang wala siya. Kumuha ako ng kulay rosas na sticky note at nagdrawing ng maliit na puso at isinulat ang "Missing You Already" sa pinakamaganda kong sulat kamay. Inilagay ko ito sa gilid na bulsa ng overnight bag niya, sa tabi ng charger ng telepono niya, kung saan alam kong makikita niya ito. Ito ay isang maliit na kilos, pero naramdaman kong mahalaga na para bang nagmamarka ako, nagpapaalala sa kanya na umiiral ako, na mahalaga ako. Sa paggunita, napagtanto ko kung gaano kadesperado ang maliit na pusong iyon. Kung gaano karaming pag-asa ang inilagay ko sa isang napakaliit na bagay. Wala akong ideya na pagsapit ng linggo ng gabi, mag-iiba ang lahat. Na ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong puso ay nagsinungaling sa akin sa mga paraan na hindi ko maisip. Pero sa sandaling iyon, habang inilalagay ang note sa bag niya, naniniwala pa rin ako sa aming dalawa. Naniniwala pa rin ako na sapat ang pag-ibig, na ang tiwala ay nararapat, na ang kakaibang kirot sa loob ko ay wedding jitters lang na tumagal ng 5 taon ng sobra. Wala akong ideya kung gaano kaunti ang halaga ko sa kanya o sa kanila. Ang ski lodge ay mabango ng pino at cinnamon na may bahid ng usok mula sa malaking fireplace na bato. Sina Diane at Mila ay umuko pa ng isang sulok na lamesa malapit sa bintana at nakabaluktot ako sa isang malaking silya. Pinapainit ang mga kamay ko sa isang mug ng hot cocoa na may whipped cream at maliliit na marshmallow. Ang hangin sa bundok ay malamig at perpekto sa buong umaga at ang mga pisngi ko ay namumula pa rin mula sa ginaw. "I-post mo ang litrato na kinuha ko sa iyo sa summit," sabi ni Diane, habang nag-scroll sa telepono niya. "Ang ganda ng lighting." Kinuha ko ang telepono ko, nakangiti pa rin mula sa aming pagski kaninang umaga. Ang Instagram ko ay karaniwan ng tahimik, kadalasan ay mga litrato ng kape, mga sunset, at paminsan-minsang hapunan na ginagawa namin ni Noel. Ngunit ang litrato na nakuha ni Diane ay tunay na maganda. Ako ay nakatayo sa likuran ng mga snow-covered peaks. Ang ski jacket ko ay matingkad laban sa puting tanawin, sinasalo ng sikat ng araw ang buhok ko. Binuksan ko ang app at nagsimulang mag-type ng caption tungkol sa fresh powder at mountain therapy. Doon ko nakita. Ang notification ay nagpakita ng isang litratong nakatag mula sa tita ni Noel na si Carla, isang taong kinumusta ko lang sa mga pagtitipon ng pamilya, ngunit hindi ko talaga kilala. Ang profile picture niya ay maliit, pero makikilala ko ang mukhang isang magandang venue sa likod niya. Ang caption preview ay nabasa, "So proud of my youngest engagement." Ang daliri ko ay nag-hover sa notification. Youngest engagement. 2 lalaki lang ang kapatid ni Noel, siya at ang kapatid niyang si Marcus. Si Marcus ang nakababata, pero 3 taon na niyang jowa si Sarah nang walang anumang nababanggit tungkol sa kasal. Hindi ko man lang narinig. Tiningnan ko ang litrato, napuno ang screen ko ng imahe at ang lahat sa loob ko ay nanlamig. Ito ay si Carla, nakangiti sa isang burgundy dress, nakatayo sa ilalim ng isang detalyadong crystal chandelier. Sa likod niya, nakikita ko ang mga bilog na lamesa na may kulay krema na linen, mga floral centerpiece at mukhang isang maliit na dance floor. Hindi ito family reunion sa lake. Ito ay isang party, isang eleganteng, mamahaling party. Binasa ko ang buong caption. "So proud of my youngest nephew's engagement. Marcus and Sarah, you're perfect together. What a magical evening, celebrating love." Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Nag-zoom in ako sa likuran, naghahanap ng mga pamilyar na mukha. Doon sa isang lamesa, malapit sa dance floor, ay ang nanay ni Noel, si Ginang Patring Vergara. Suot niya ang navy blue dress na tinulungan ko siyang pumili para sa anniversary niya noong nakaraang taon. Tumatawa siya, nagtataas ng champagne flute na mukhang isang toast. Nag-scroll ako sa mga nakatag na account. Nakatag si Marcus, nakatag si Sarah, at doon sa sulok ng litrato, halos hindi nakikita, pero walang duda na nandoon. Si Noel, ang Noel ko, sa isang black tuxedo na hindi ko pa nakita. Ang buhok niya ay perpektong nakastyle, hindi ang kaswal na hitsura noong umalis siya ng bahay. Niyayakap niya si Marcus, pareho silang nakangiti na para bang nanalo sa loto.
Sa tabi nila, pinupunasan ni Sarah ang luha sa mga mata niya, nakalahad ang kaliwang kamay niya, nagpapakita ng mukhang isang napakalaking singsing na diamante. Ayos lang ba? Tanong ni Mila at sumulyap mula sa sarili niyang telepono. Para kang nakakita ng multo. Isinuot ko ang ski jacket ko, nagpapasalamat sa mga kaibigan na alam kung kailan ako itutulak at kung kailan hahayaan ang mga bagay. Ang hangin sa umaga ay matalim at malinis, pinuputol ang ulap sa ulo ko. Sumakay kami sa lift patungo sa pinakamataas na rurok at sa unang pagkakataon mula noong binuksan ko ang Instagram post na iyon, naramdaman ko ang isang bagay na malapit sa kapayapaan. Sa summit, ang mundo ay kumalat sa ilalim namin sa walang katapusang puti. Ang araw ay maliwanag laban sa snow na nagpapakislap sa lahat na parang nakakalat na diamante. Ang ibang skier ay nakakalat sa slopes na parang makukulay na tuldok, pero dito sa itaas, naramdaman na para bang sa amin lang ang bundok. Ang ganda nito, sabi ni Diane at inilabas ang telepono niya. Ang perpekto ng liwanag. Kukuha ako ng litrato mo. Halos sasabihin ko na hindi. Ang huling bagay na gusto ko ay mag-pose para sa mga litrato habang ang kasal ko ay nagkakawatak-watak mga 3 oras ang layo. Pero may isang bagay tungkol sa lawak ng mga bundok, ang paraan kung paano naramdaman ang init ng sikat ng araw sa mukha ko sa kabila ng malamig na hangin na nagpa-oo sa akin. Sige, pero bilisan mo. Gusto kong makababa bago dumami ang tao. Inayos ako ni Diane na nakatalikod sa lambak, ang walang katapusang mga rurok ay nakaunat sa likuran ko. Tumingin ka sa akin, sabi niya. Ngayon, iharap mo ang mukha mo sa araw. Perfect. Ipinikit ko ang mga mata ko sandali, hinayaan ang init na bumalot sa mga talukap ng mata ko. Ang mundo ay naramdaman na nakabitin dito sa itaas, tahimik, maliban sa malayong tunog ng hangin sa mga puno sa ibaba. Nang imulat ko ang mga mata ko, ipinapakita na ni Diane sa akin ang resulta. Ang litrato ay maganda sa paraan na nagulat ako. Ang mga pisngi ko ay namumula-mula sa ginaw. Ang buhok ko ay sumasalo sa liwanag kung saan ito nakalabas mula sa sombrero ko. Ngunit ang ekspresyon ko ang nakakuha ng pansin ko. Mukha akong mapayapa, tunay na kontento. Ang mga linyang ng pag-aalala na nakaukit sa paligid ng mga mata ko sa loob ng ilang buwan ay nabanat ng hangin sa bundok at sikat ng araw. Ipadala mo sa akin, sabi ko. Gusto kong i-post ito. Bumalik sa lodge 1 oras ang nakalipas. Umupo ako kasama ang telepono ko at ang litrato na iyon. Sinusubukang humanap ng mga salita na tugma sa nararamdaman ko. Ang pagtataksil ay nandoon pa rin, matalas pa rin. Pero may halo na ito ng iba pang bagay ngayon. Isang kaliwanagan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Nag-type at nag-delete ako ng kalahating dosena na caption. Mountain therapy. Masyadong generic. Finding peace in high places. Masyadong malabo. Sometimes, you have to climb high to see clearly. Masyadong philosophical. Pagkatapos, tiningnan ko ulit ang litrato. Ang mukha ko ay nakaharap sa araw, ganap na naroroon sa sandaling iyon, at ang mga salita ay dumating ng walang kahirap-hirap. Turns out, the mountains were more welcoming than some families. Nagpost ako bago ko pa man mapagdudahan ang sarili ko. Ang tugon ay agaran. Si Diane, na nakaupo sa tapat ko, ay tumingala mula sa sarili niyang telepono nang nakaangat ang mga kilay. Okay, matapang yan, sabi niya. I respect it. Sumandal si Mila para basahin ang caption at sumipol ng malakas. Girl, nagdeklara ka lang ng giyera. Pero hindi ito naramdaman na parang giyera. Naramdaman ito na parang katotohanan. Simple, malinaw na katotohanan. Pagkatapos ng mga buwan ng pagpapanggap na ayos ang lahat, nagsimulang mag-buzz ang telepono ko sa loob ng ilang minuto. Una, dumating ang mga like. Mga kaibigan sa trabaho, mga kaibigan sa kolehiyo, mga kapitbahay na kilala ko ng sapat para basahin sa pagitan ng mga linya. Pagkatapos, dumating ang mga komento. Ang kasamahan ko sa trabaho na si Marisa. You okay, hon? Ang kapitbahay ko na si Ginang Garcia. Mountains never judge, sending love. Ang college roommate ko. Spill the tea when you're ready.
Ngunit pagkatapos, lumipat ang mga notification. Isang direct message mula kay Gemma, ang kapatid ni Noel, ang lumabas sa tuktok ng screen ko. Binuksan ko ito nang hindi nag-iisip. What the hell is your problem? Tinitigan ko ang mga salitang iyon sa loob ng matagal. Ano ang problema ko? Hayaan mo akong bilangin. Bago ako makasagot, tumunog ang telepono ko. Ang caller ID ay nagpakita ng contact photo ng nanay ni Noel, isang formal na headshot mula sa business card niya sa real estate. Pinanood ko itong mag-ring, ang hinlalaki ko ay naka-hover sa answer button. Sa ika-4 na ring, ipinadala ko ito sa voicemail. Pagkalipas ng 30 segundo, tumawag ulit siya. Sa pagkakataong ito, ibinaligtad ko ang telepono at hinayaan itong mag-vibrate laban sa kahoy na lamesa. Hindi mo kailangang sagutin, sabi ni Diane ng tahimik. Ano man ang nangyayari, ikaw ang pipili kung paano ito haharapin. Nagbuzz ang telepono ko sa isang text mula kay Noel. You just had to make a scene. Binasa ko ito ng 3 beses bago tumama sa akin ang kabalintunaan. Nagsimula akong tumawa. Hindi ang mahinang tawa ng isang taong nakakita ng nakakatawa, kundi ang matalim, mapait na tawa ng isang taong sa wakas ay nakita ang buong larawan. Isang scene? Sabi ko ng malakas at ipinakita kay isang selfie ay isang scene? Tanong ni Diane. Ano ang sinasabi niya? Diane ang mensahe. Na-realize ko na hindi ko pa nasasabi sa kanila ang lahat. Nagsinungaling sa akin si Noel tungkol sa weekend na ito. Sabi niya, casual lang na family reunion. Lumabas na engagement party pala ng kapatid niya. Isang formal na engagement party na hindi ako inimbitahan. Nanganga si Mila. Seryoso ka? Sobrang seryoso. Nalaman ko kagabi sa Instagram habang ako ay nandito, nilalamig, iniisip na nag-golf siya kasama ng tatay niya. Nakatuksedo siya, nagbibigay ng speech sa engagement ng kapatid niya. Nakakatakot yan, sabi ni Diane. Hindi nakakapagtaka na iyan ang caption mo. Ang telepono ko ay patuloy na nag-buzz ngayon. Mas maraming mensahe, mas maraming missed call. Binuksan ko ang Instagram para makita na ang post ko ay na-share na ng ilang tao, kasama na ang pinsan ko na si Rebecca na nakatira sa bayan ni Noel. Ang mga komento ay dumarami. Pagkatapos, ipinakita sa akin ni Diane ang isang bagay na nagpahawak ng hininga ko. Tingnan mo ito, sabi niya. Hawak ang telepono niya. May nag-post ng video sa story nila at nakatag ka. Ito ay isang magalaw na video, malinaw na kinunan sa engagement party. Nakita ko si Noel na hinila ng tatay niya malapit sa mukhang isang coat check area. Ang mukha niya ay mahigpit, stressed sa paraan na bihirang makita. Sa likuran, nakikita ko si Sarah, ang bagong fiancé, na pinupunasan ang mga mata niya gamit ang tissue habang kinukuskus ni Marcus ang balikat niya. Lakasan mo ang volume, sabi ko. Ang audio ay mahina, pero makikilala ko ang mga piraso. Ang asawa mo, hindi naangkop ang video ay 15 segundo lang, pero nagsabi ito ng isang kumpletong kwento. Ang simple kong caption ay entong nakarating sa party, nakagambala sa perpekto nilang gabi, pinilit silang kilalanin ang pag-iral ko kahit wala ako. Isa pang notification ang lumabas. Sa pagkakataong ito ay mula kay Tita Carla ni Noel, ang parehong babae na ang post ang nagbunyag ng kasinungalingan. Nagkomento siya sa litrato ko. Sometimes, people show their true colors when they think no one's watching. Nag-screenshot ako ng komento na iyon bago pa man niya ito mabura. Mas maraming text ang dumarating mula kay Noel. This is embarrassing. People are asking questions. Can you please just delete it? Delete it. Na para bang ang pag-delete ng litrato ay buburahin ang katotohanan ng ginawa niya. Na para bang ang pagpapanggap na wala ako para sa kaginhawaan ng pamilya niya ay kahit papaano ay mas katanggap-tanggap kaysa sa pagkilala na umiiral ako para sa sarili ko. Alam mo kung ano ang sinabi ko kina Diane at Mila? Sa tingin ko, hindi ko ito i-delete. Sa katunayan, ginawa ko ang kabaligtaran. Binuksan ko ulit ang litrato at nagdagdag ng location tag, Summit Peak, where the air is clear and the view is honest. Ang telepono ko ay biglang umingay sa mga notification.
Ngunit sa unang pagkakataon mula noong nadiskubre ko ang mga kasinungalingan ni Noel, naramdaman ko ang isang bagay maliban sa sakit. Naramdaman ko ang kapangyarihan. Naramdaman kong nakikita ako. Ang mga bundok ay tinanggap ako ng bukas palad, maliwanag na sikat ng araw at malinaw na hangin. Ang pamilya ng asawa ko ay tinanggap ako ng may kasinungalingan, pagkaiwan at mga hiling para sa katahimikan. Alam ko kung alin ang naramdaman na mas parang bahay. Ang pagmamaneho pauwi mula sa kabundukan ay naramdaman na parang pagbaba mula sa ibang mundo. Sa bawat milya na naglalapit sa akin sa bahay namin, ang kaliwanagan na natagpuan ko sa summit ay nagsimulang naramdaman na marupok, nanganganib sa bigat ng naghihintay para sa akin. Inalok ni na Diane at Mila na sumama sa akin para tumayo sa tabi ko kapag hinarap ko si Noel. Pero ito ay isang bagay na kailangan kong gawin ng mag-isa. Pumasok ako sa driveway namin ng 4:30 ng hapon ng linggo. 2 oras mas maaga kaysa sa orihinal kong plano. Ang kotse ni Noel ay nandoon na nagulat sa akin. Sabi niya ay hindi siya babalik hanggang gabi, pero tila ang family weekend niya ay biglang natapos. Umupo ako sa kotse ko sandali, nakatitig sa pinto namin. Ang bahay ay mukhang pareho gaya ng dati. Ang maliliit na halaman na inayos ko sa mga hagdanan ng beranda. Ang welcome mat na binili ko noong nakaraang tagsibol. Ang mga wind chime na sumasalo sa liwanag ng hapon. Lahat ay eksaktong katulad ng pag-iwan ko, pero kahit papaano ay ganap na iba na ngayon. Nag-buzz ang telepono ko ulit. Isa pang mensahe mula kay Noel. "We need to talk when you get home." Pinatay ko ang makina at kinuha ang ski bag ko mula sa trunk. Ang tunog ng susi ko sa kandado ay naramdaman na parang banyaga, na parabang pumapasok ako sa bahay ng ibang tao. Si Noel ay nakatayo sa kusina at ang paningin sa kanya ay nagpahinto sa akin. Suot pa rin niya ang dress pants at button-down shirt, hindi ang kaswal na damit na sinabi niyang kailangan niya para sa golf at lake lounging. Ang buhok niya ay nakastyle pa rin na may uri ng presisyon na nagpapahiwatig ng kamakailang pagbisita sa barbershop, hindi isang weekend kasama ang pamilya. Ngunit ang posture niya ang nagsabi ng totoong kwento. Nakakrus ang mga braso, matigas ang mga balikat, ang panga niya ay nakasara sa paraan na nangangahulugan na nag-e-ensayo siya sa sasabihin. Mukha siyang depensiba bago pa man ako nagsalita ng isang salita. "Ginawa mong mas masama ang lahat," sabi niya bago pa man dumapo ang maleta ko sa sahig. Tumayo ako roon, ang kamay ko ay nasa handle pa rin ng bag ko at naramdaman ko ang isang malamig na bagay na dumapo sa dibdib ko. Hindi, "Kumusta ang biyahe mo?" Hindi, "Patawad na nalaman mo sa ganoong paraan." Hindi man lang, "Kailangan nating pag-usapan ang nangyari." Simpleng sisihin, agad-agarang sisihin na walang paghingi ng tawad. "Mas masama kaysa ano?" tanong ko at inilapag ang bag ko ng dahan-dahan. Mas masama kaysa sa pagsisinungaling sa akin, mas masama kaysa sa pag-iwan sa akin mula sa engagement ng kapatid mo. Mas masama kaysa sa pagpapaalam sa akin na malaman sa Instagram na ang asawa ko ay namumuhay ng dobleng buhay. Inalis niya ang pagkakakrus ng mga braso niya at pinasadahan ng kamay ang buhok niya, ginugulo ang perpektong styling. Hindi mo naiintindihan kung gaano ito kakomplikado. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin. Sumandal ako laban sa doorframe, biglang napagod. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang engagement ng kapatid mo ay isang bagay na hindi ko maaaring malaman. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kailangan mong magsinungaling tungkol sa pupuntahan mo. Hindi iyon ganoon kasimple. Mukhang napakasimple sa akin. Ang pamilya mo ay nagse-celebrate ng isang mahalagang bagay at pinili mong huwag akong isama. Kaya, mayroon akong isang tanong para sa iyo, Noel. Tiningnan ko siya ng direkta, pinapanood ang mukha niya. Bakit ayaw mong nandoon ako? Napaatras siya na parang sinaktan ko siya. Ang mga mata niya ay lumayo sa akin, nakatuon sa isang bagay sa likuran ko. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin, mabigat at nagsasabi ng lahat. Hindi komportable si Mama sa ideya. Ang nanay mo ay hindi komportable sa akin sa engagement party ng kapatid mo? Inakala niya
Nag-aalala siya na baka hindi ka maging angkop sa vibe na gusto nila. Alam mo kung gaano kapormal ang mga bagay na ito. Sobrang stressed siya na maging perpekto ang lahat. Naramdaman ko ang isang bagay na nagkristal sa loob ko, matalim at nakakasugat. Anong vibe iyon eksakto? Ang vibe kung saan umiiral ang asawa mo. Hindi iyon patas. Patas? Tumawa ako, pero walang humor sa tawa ko. Gusto mong pag-usapan ng patas? Sa tingin mo ba ay patas na hayaan mo akong mag-impake ng maleta mo, maglagay ng love note sa bag mo habang alam mong pupunta ka sa isang party na hindi ako inimbitahan? Sa tingin mo ba ay patas na hayaan mo akong magplano ng weekend away para hindi ko sinasadyang madiskubre ang kasinungalingan mo? Namutla ang mukha niya. Kinalkal mo ang gamit ko? Hindi ako kinalkal ng anuman. Naglagay ako ng note sa bag mo dahil inakala ko na mamimiss ako ng asawa ko habang wala siya. Maliwanag, nagkamali ako tungkol doon. Bahagyang nanghina ang mga balikat ni Noel. Tingnan mo, nakita ko ang note. Matamis ito. Pero kailangan mong intindihin. Hindi, putol ko. Hindi ko kailangang intindihin ang kahit ano, pero naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko na sa tingin ng pamilya mo, hindi ako angkop sa vibe. Naiintindihan ko na ang nanay mo ay hindi komportable sa pag-iral ko sa mga family celebration. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang tingin mo. Anong ibig mong sabihin? Lumaban ka ba para sa akin, Noel, nang sinabi ng nanay mo na ayaw niya akong nandoon? Nang magpasya ang pamilya mo na hindi ako karapat-dapat isama, tumayo ka ba para sa akin? Sinabi mo ba sa kanila na hindi katanggap-tanggap ang pag-iwan sa asawa mo? Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamalakas na bagay na narinig ko. Ibinuka niya ang bibig niya, isinara ito, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga kamay. Ito ay komplikado. Hindi mo alam kung paano gumagalaw ang pamilya ko. Mayroon silang paraan ng paggawa ng mga bagay. At kung masyado akong magpipilit, kung masyado kang magpipilit, ano? Ipagkakait ka nila? Titigil silang mahalin ka? O makokontento lang sila ng bahagya sa pagkukunwari na gusto ako sa isang gabi? Hindi ganoon yon. Kung gayon, paano ito? Dahil sa pananaw ko, mukhang mas pinahahalagahan mo ang kaginhawaan nila kaysa sa dignidad ko. Mukhang mas gusto mong magsinungaling sa akin kaysa harapin ang pagkontra nila. Lumampas ako sa kanya patungo sa hagdan, ang mga binti ko ay nanghihina. Ang lahat sa bahay namin ay mukhang iba na ngayon. Ang mga litrato namin sa mantel, ang mga tasa ng kape na iniwan namin sa lababo noong Biyernes ng umaga, ang mga unan na inayos ko sa sofa. Ang lahat ng ito ay naramdaman na parang props sa isang dula na hindi ko na-realize na ginaganapan ko. Saan ka pupunta? Tawag ni Noel sa likod ko. Mag-iimpake. Hindi mo kailangang gawin ito. Maaari nating ayusin ito. Huminto ako sa ikatlong baitang, ang kamay ko ay nakahawak sa banister. Maaari ba nating ayusin? Dahil mukhang ang tanging paraan para ayusin natin ito ay kung magkukunwari akong hindi ito nangyari. Kung babalik ako sa pagtanggap na hindi talaga ako bahagi ng pamilya mo, na ako ay isang taong kasal ka lang. Hindi totoo yan. Humarap ako para tingnan siya. Hindi totoo? Kailan ang huling beses na pinili mo ako kaysa sa kanila? Kailan ang huling beses na inuna mo ang damdamin ko kapag nagkukontra ito sa gusto ng pamilya mo? Hindi siya sumagot at hindi ko hinintay na mahanap niya ang mga salita. Sa kwarto namin, kinuha ko ang luma kong maleta mula sa aparador. Ang parehong maleta na kasama ko noong lumipat ako 5 taon na ang nakalipas. Nag-impake ako ng sistematiko. Kinukuha lang kung ano talaga ang akin. Mga damit, libro, ang mga alahas na iniwan sa akin ng lola ko. Iniwan ko ang lahat ng binili namin ng magkasama, ang lahat na pag-aari ng mag-asawa na kami noon. Lumabas si Noel sa pinto pero hindi pumasok. Pinanood niya akong tiklupin ang mga sweater ko, i-roll ang mga jeans ko, ilagay ang mga sapatos ko sa maingat na mga kompartamento. Ang note, sabi niya ng tahimik. Tumingala ako. Ano ang tungkol doon? Nakita ko ito. Dinala ko ito sa buong weekend. Nakita ko ang kulay rosas na sticky note sa nightstand niya, bahagyang gusot na ngayon. Ang maliit na puso na dinrawing ko ay mukhang pambata, naive. Ang mga salitang, "Missing you already,"
ay naramdaman na parang isinulat ng ibang tao. Kinuha ko ito at pinatag, pagkatapos ay maingat na inilagay sa unan niya. Sa pagkakataong ito, hindi ito tanda ng pag-ibig. Ito ay ebidensya ng kung sino ako bago ko nalaman ang katotohanan. Pagkalipas ng 20 minuto, nakatayo ako sa tabi ng pinto gamit ang maleta ko, tinatawagan si Mila. Kailangan ko ang sofa na inalok mo, sabi ko nang sumagot siya. Makakarating ako sa loob ng 10 minuto. Umupo si Noel sa pinakababang baitang, nakasapo ang ulo niya sa kanyang mga kamay. Wala akong intensyon na mangyari ito sa ganitong paraan. Alam ko, sabi ko, at sinadya ko iyon. Pero iyan ang problema. Wala kang intensyon na malaman ko talaga. Nang sumilip ang headlight ni Mila sa driveway namin, kinuha ko ang maleta ko at naglakad patungo sa pinto na nilampasan ko bilang asawa ni Noel sa huling pagkakataon. Ang sofa ni Mila ay nakakagulat na komportable para sa pansamantalang santuwaryo ko. Ang apartment niya ay maliit pero puno ng mainit na liwanag, mga halaman sa bawat sulok, at ang uri ng organisadong kaguluhan na nagsasabi ng isang buhay na ganap na pinamumuhay. 3 araw na ako doon nang mag-buzz ang telepono ko sa isang notification na nagpaupo sa akin ng tuwid. Ang pinsan ko na si Rebecca ay nag-reshare ng litrato ko sa bundok na may fire emoji at sarili niyang caption. Some truths burn brighter than lies. Proud of my girl. Si Rebecca ay nakatira sa bayan ni Noel, gumagalaw sa parehong social circles ng pamilya niya. Ang reshare niya ay hindi lang suporta. Ito ay isang pampublikong pahayag. Sa loob ng 1 oras, ang litrato ay na-share ng 6 na beses pa. Ang mga taong halos hindi ko kilala ay nagkokomento, nagla-like, nagdaragdag ng sarili nilang fire emoji at heart eyes reactions. Ang simpleng imahe ko sa tuktok ng bundok na iyon ay naglalakbay sa mga social networks na hindi ko na-realize na umiiral. Doon nagsimulang maging interesante ang mga bagay. Martes ng umaga, gumagawa ako ng kape sa kusina ni Mila nang tumunog ang telepono ko. Hindi pamilyar ang numero pero may nagtulak sa akin na sagutin. Ito ba si Ave Vergara? Ang boses ay propesyonal, maingat. Oo, ako si Ave. Ito si Jennifer Walsh mula sa Walsh & Associates. Kami ang humahawak ng marketing para sa ilang lokal na negosyo. Tumatawag ako dahil ito ay medyo hindi pangkaraniwan, pero may isa sa mga client namin ang nagbanggit ng ilang social media activity na nakaapekto sa business relationships nila. Inilapag ko ang tasa ko ng kape. Patawad, hindi ako sumusunod. Ang asawa mo, si Noel Vergara, ay gumagawa ng contract work para sa ilang client namin. Isa sa kanila, ang Brightside Financial, ay nagbanggit na mayroong ilang negatibong atensyon na pumapalibot sa mga domestic issue na nagpaparamdam sa kanila na hindi komportable na ituloy ang relasyon. Bumagsak ang sikmura ko. Tumatawag ka ba para hilingin sa akin na tanggalin ang mga social media post ko? Hindi, sa totoo lang. Tumatawag ako dahil may 3 pa kaming kumpanya na nagtanong kung sino ka. Tila, ang kwento mo ay tumatatak sa mga tao at gusto nilang malaman kung available ka para sa marketing consultation. Ang authenticity ay nagbebenta at mayroon kang isang bagay na hinahanap ng maraming brand. Ibinaba ko ang telepono na nahihilo. Ang Instagram post ko ay nakaaapekto sa negosyo ni Noel at kahit papaano ay lumilikha ng mga oportunidad para sa akin. Pagsapit ng Huwebes, naging mas malinaw ang larawan. Nagpadala sa akin si Noel ng isang text na mas mahaba kaysa sa anumang mensahe na ipinadala niya simula noong umalis ako. Thanks to your little stunt, I lost the Brightside account. Sabi ni Ginoong Morales, nakita ng asawa niya ang post mo at nagtaas ito ng mga tanong tungkol sa karakter at pagpapasya ko. This is affecting my livelihood. I hope you're happy. Tinitigan ko ang mensaheng iyon sa loob ng matagal. Pagkatapos ay nag-type ako pabalik, your choices, not mine. Ito ay totoo. Hindi ko siya hiniling na magsinungaling. Hindi ko siya pinilit na iwan ako. Hindi ko siya ginawa na piliin ang kaginhawaan ng pamilya niya kaysa sa dignidad ng asawa niya. Simpleng sinabi ko lang ang katotohanan tungkol sa mga bundok na mas tinatanggap kaysa sa ilang pamilya. Kung ang katotohanan iyon ay hindi maginhawa para sa kanya,
Siguro dapat niya itong isinasaalang-alang bago niya nilikha ang sitwasyon. Ang epekto ay nagpatuloy sa mga paraan na hindi ko inaasahan. Inunfollow ako ni Gemma sa lahat ng social media platforms. Ganap na nablock ako ng nanay niya, pero sa bawat miyembro ng pamilyang Vergara na pumutol sa akin, 2 bagong tao ang nakipag-ugnayan. Ang mga mensahe ay nagsimulang pumatak noong Miyerkules at naging baha pagsapit ng weekend. Ang mga babae na hindi ko pa nakikilala ay naglalan sa DM ko gamit ang sarili nilang mga kwento. Sarah mula sa Michigan. 8 years na akong iniiwan sa family events ng asawa ko. Seeing your post made me realize I'm not crazy. Jennifer mula sa Ohio. Salamat sa pagsasalita. I thought I was the only one living this nightmare. Lisa mula dito mismo sa bayan. Girl, alam ko eksakto kung aling pamilya ang sinasabi mo. You're better off without them. Ang huling mensahe na iyon ay nagpatawa sa akin ng malakas. Ang maliliit na bayan ay talagang walang tinatagong sekreto. Pero ang mensahe na nagbasag ng puso ko ay nagmula sa isang hindi inaasahan. Ang pinsan ni Noel na si Emmy, ang isa na laging mabait sa akin sa mga pagtitipon ng pamilya. I'm so sorry this happened to you. We weren't told about the engagement party either until the last minute. And when I asked about you, Tita Patring said, family only. I should have said something. I should have stood up for you. I'm ashamed that I didn't. Tinawagan ko si Emmy noong gabing iyon. Nag-usap kami sa loob ng 2 oras. Sinabi niya sa akin ang mga bagay na pinaghihinalaan ko pero hindi kailanman nakumpirma. Kung paano isinaayos ng nanay niya ang mga family event lalo na para iwan ako. Kung paano niya sinira ang mga usapan tungkol sa akin sa loob ng maraming taon. Kung paano si Noel ay naging sobrang pasibo sa pagtatanggol sa akin. Ang pinakamasamang bahagi, sabi ni Emmy, ay hinayaan niya itong mangyari. Sinabi sa akin ni Marcus na hindi man lang nagtalo si Noel nang sinabi ni Mama na ayaw niya sa iyo roon. Tumango lang siya at sinabi na mas madali iyon sa ganoong paraan. Mas madali. Ang kasal ko ay nabawasan sa kung ano ang mas madali para sa lahat. Pero habang ang mundo ni Noel ay lumiliit at nagiging mas komplikado, ang akin ay lumalawak sa mga paraan na hindi inaasahan. Nagsimula akong pumunta sa mga klase ng yoga kasama si Mila. Ang instruktor, isang babae na nasa 60s na nagngangalang Gracia, ay may uri ng karunungan na nagmumula sa pagdaan sa sarili mong mga bagyo. Pagkatapos ng klase isang araw, hinila niya ako sa gilid. Hindi ko alam ang kwento mo, sabi niya. Pero nakikita kong nagtatayo ka ulit ng isang bagay. Nangangailangan yon ng tapang. Sumama ako kina Mila at mga kaibigan niya para maghapunan ng 2 beses sa linggong iyon. Mga tunay na hapunan na may kwentuhan at tawanan, hindi ang tahimik, maingat na mga pagkain na pinagsaluhan namin ni Noel sa loob ng maraming buwan. Dinala ko ang 8 taong gulang kong pamangkin na si Emma sa sinehan noong Sabado. At nang tanungin niya kung bakit wala si Tito Noel, sinabi ko sa kanya, minsan, ang mga matatanda ay nangangailangan ng espasyo para ayusin ang mga bagay. Tinanggap niya ito nang may madaling karunungan ng mga bata at nagpatuloy sa pagpapatawa sa akin ng malakas habang nanonood ng sinehan, kaya nasing ako ang Diet Coke sa ilong ko. Inakala ni Emma na ito ang pinakanakakatawang bagay na nangyari. Pareho kaming nalusaw sa uri ng tawa na nagpapatahimik sa amin ng ibang nanonood ng sinehan na nagpapatawa lang sa amin ng mas malakas. Ang buhay ng wala si Noel ay hindi malungkot. Tahimik, oo, pero ito ay ang uri ng tahimik na nagmumula sa hindi patuloy na pagmumonitor ng mga salita mo, hindi pag-iingat sa bawat salita galaw, hindi pagtataka kung ang presensya mo ay welcome sa sarili mong kasal. Sa kabila ng lahat, ang litratong iyon ay nanatili sa Instagram ko. Maaari ko itong i-delete. Isang bahagi ng akin ang gusto, lalo na nang nalaman ko ang nawalang negosyo ni Noel. Pero sa tuwing isasaalang-alang ko ito, naaalala ko ang sandaling iyon sa bundok. Ang sikat ng araw sa mukha ko, ang kapayapaan sa ekspresyon ko, ang katotohanan sa mga salita ko. Ang litrato ay naging isang bagay na mas malaki kaysa sa intensyon ko. Hindi ito paghihigante, kahit na naiintindihan ko kung bakit nakita ito ng ilang tao sa ganoong paraan.
Hindi ito deklarasyon ng giyera, kahit na malinaw na naramdaman ng pamilyang Vergara na inatake sila nito. Ito ay simpleng ebidensya. Patunay na kapag sinusubukan ng mga tao na burahin ka, hindi mo kailangang makipagtulungan sa sarili mong pagkawala. Linggo ng gabi, eksaktong 1 linggo, pagkatapos sumabog ang mga kasinungalingan ni Noel sa kusina namin, umupo ako sa balcony ni Mila na may isang tasa ng tsaa at nag-scroll sa mga komento sa post ko ulit. Daan-daan na ngayon mula sa mga babae na nagbabahagi ng sarili nilang mga kwento, nag-aalok ng suporta, nagpapasalamat sa akin sa pagsasalita ng katotohanan na natatakot silang ipahayag. Hindi ko plinano ang lahat ng ito. Kumuha lang ako ng litrato at sinabi ang katotohanan tungkol sa pakiramdam na mas tinatanggap sa isang bundok kaysa sa sarili kong kasal. Pero minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin ay simpleng tumanggi na magkunwari na tama ang mga maling bagay. Ang litratong iyon ay nandoon pa rin, hindi inedit at walang paghingi ng tawad. Hindi dahil gusto kong saktan ang kahit sino, kundi dahil ang ilang katotohanan ay karapat-dapat manatiling nakikita. Ang ilang kwento ay kailangang sabihin. At minsan, ang mga taong humihingi ng katahimikan mo ay ang mga taong pinakanangangailangan na marinig ang boses mo. Ang katok ay dumating noong Martes ng gabi, eksaktong 1 buwan pagkatapos kong lumabas ng bahay namin. Nakaupo ako sa lamesa ng kusina ni Mila, nagtatrabaho sa isang freelance marketing proposal. Isa sa 3 na dumating sa akin simula noong tawag sa telepono mula kay Jennifer Walsh. Nakabukas ang laptop ko, umaalsa ang singaw mula sa tsaa ko, at sa wakas ay naramdaman kong nakikita ko ang isang landas pasulong. Pagkatapos, narinig ko ang boses niya sa pasilyo sa labas ng apartment. Mila, nandoon ba si Ave? Alam kong nakatira siya sa iyo. Napatigil ako, ang mga daliri ko ay nakahover sa keyboard. Sa pamamagitan ng manipis na pinto, naririnig ko ang sagot ni Mila, matatag pero hindi masama. Noel, hindi ka pwedeng basta-basta na lang sumulpot dito. Kailangan ko siyang kausapin. Pakiusap, 5 minuto lang. Isinara ko ang laptop ko at naglakad sa pinto, dinidiin ang tainga ko laban dito. Ang boses niya ay mukhang iba, mas magaspang, na para bang hindi siya nakatulog ng maayos. Isang bahagi ng akin ang gusto kong kaawaan siya. Isang mas malaking bahagi ng akin ang naaalala ang pag-upo sa kusinang iyon habang sinisisi niya ako dahil sa pagsasabi ng katotohanan tungkol sa sarili kong pagkaiwan. Ave, tawag niya, tila alam na nakikinig ako. Pakiusap, alam kong galit ka, pero maaari nating ayusin ito. Maaari nating alamin ito. Binuksan ko ang pinto ng bahagya lang para makita siya. Nakatayo siya sa pasilyo at ang paningin sa kanya ay parehong pamilyar at banyaga. Parehong maitim na buhok, parehong kayumangging mata, pero mukha siyang mas maliit kahit papaano natalo. Ang mga braso niya ay nakakrus sa depensibong posture na nakilala ko na. At ang mukha niya ay may ekspresyon na nakilala ko. Ang parehong sinanay na kalungkutan na ipinakita niya noong namatay ang lolo niya, noong pinuna ng boss niya ang trabaho niya, noong hindi nangyari ang buhay ayon sa plano niya. Maaari ba tayong mag-usap? Tanong niya. Ang boses niya ay mas mahina na ngayon na nakikita niya ako. Tiningnan ko siya sa loob ng matagal. Ang lalaking ito na pinagsaluhan ko ng kama sa loob ng 5 taon, na ang mga gusto sa kape ay alam ko sa puso, na dating nagpapatawa sa akin hanggang sa sumakit ang tagiliran ko. Ngunit ang taong iyon ay naramdaman na parang isang estranghero na ngayon. Isang taong nilikha ko sa imahinasyon ko para punan ng espasyo kung saan dapat naroroon ang isang tunay na partner. Hindi. Sabi ko ng simple. Bahagyang nag-iba ang mukha niya. Ave, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Alam kong mali ang paghawak ko sa mga bagay, pero hindi ito kailangang maging katapusan ng lahat. Katapusan na ito ng lahat. Pinanatili kong matatag ang boses ko. Nagulat sa kung gaano ako kakalmado. Ginawa mo ang desisyon na iyon nang pinili mong magsinungaling sa akin. Nang pinili mo sila kaysa sa akin. Nang hinayaan mo akong mag-impake ng bag mo na may love notes habang nagpaplano kang dumalo sa isang party na hindi ako inimbitahan.
Maaari akong magbago. Maaari tayong pumunta sa counseling. Kakausapin ko ang pamilya ko. Noel, putol ko ng dahan-dahan. Mayroon kang 5 taon para kausapin ang pamilya mo. Mayroon kang 5 taon para piliin ako. Hindi mo ginawa. At ngayon, gusto mong ayusin ito dahil may mga kahihinatnan na hindi mo gusto. Nagsimula siyang magsalita ng iba pang bagay, pero umatras ako at isinara ang pinto. Hindi nang may galit, hindi nang may dramatikong flair. Isinara lang ito sa paraan na isinasara mo ang isang libro kapag naabot mo na ang katapusan ng kwento. Narinig ko siyang tumayo doon sa loob ng 1 pang minuto bago umatras ang mga yabag niya sa pasilyo. Lumabas si Mila sa tabi ko, ang ekspresyon niya ay nag-aalala. Ayos ka lang? Oo, sabi ko at sinadya ko iyon. Ayos na ayos ako. Pagkalipas ng 3 araw, isang email ang lumabas sa inbox ko mula kay Patring Vergara, ang nanay ni Noel. Ang subject line ay nabasa, Apology. At sandali, may kakaibang ginawa ang puso ko. Baka na-realize niya kung gaano niya ako nasaktan ng malalim. Baka gusto niyang ayusin ang mga bagay. Binuksan ko ito. Dear Ave, hindi namin sinasadya na saktan ka. Hindi lang namin inakala na magmamatter ito dahil hindi ka naman mukhang interesado sa family events. I hope you can understand that planning these things is stressful and we wanted Marcus Knight to be perfect. I hope you're doing well. Sincerely, Patring Vergara. Binasa ko ito ng 3 beses, sa bawat pagkakataon ay nakararamdam ng iba't ibang bagay. Una, sakit. Pagkatapos ay galit. Pagkatapos ay isang bagay na papalapit sa amusement. 27 salita na nakayang humingi ng tawad habang sabay na sinisisi ako sa sarili kong pagkaiwan. Hindi ako mukhang interesado sa family events. Dumalo ako sa bawat kaarawan, holiday, at pagdiriwang na inimbitahan ako sa loob ng 5 taon. Nagdala ako ng regalo, nagambag sa potluck, ngumiti sa mga usapan na nagparamdam sa akin na hindi ako nakikita. Pero ang linya na tumatak sa akin ay ang pinaka nagsasabi ng totoo. We just didn't think it would matter. Hindi nila inakala na magmamatter na nalaman ko na engaged ang brother-in-law ko. Hindi nila inakala na magmamatter na nagsinungaling sa akin ang asawa ko. Hindi nila inakala na magmamatter na sadyang iniiwan nila ako sa isang family celebration. Hindi nila inakala na magmamatter ako. Hindi ako sumagot sa email, hindi dahil galit ako, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko na hindi na talaga ito mahalaga. Ang opinyon nila sa akin, ang pag-apruba o pagkontra nila, ang kaginhawaan o pagkakomportable nila, wala sa mga ito ang may kapangyarihan sa buhay ko maliban kung ibibigay ko ito sa kanila. Sa halip, gumawa ako ng isang bagay na sinimulan kong gawin gabi-gabi simula noong umalis ako kay Noel. Binuksan ko ang journal ko at isinulat ang mga palatandaan na binaliwala ko. Ang mga red flag na ipinaliwanag ko. Ang mga sandali kung kailan pinili kong maniwala sa mga salita niya sa halip na magtiwala sa instinct ko. Ang paraan ng pagkuha niya sa telepono niya kapag nag-buzz ito na para bang natatakot siya sa maaaring makita ko. Ang mga litrato ng pamilya na nakapost sa social media na kahit papaano ay hindi ako kasama, kahit na nandoon ako sa parehong kaganapan. Ang mga usapan na tumitigil kapag pumasok ako sa kwarto. Ang paraan ng pagsasabi niya sa tingin ng pamilya ko na para bang ang mga iniisip niya at ng kanila ay pwedeng pagpalitin. Ang unti-unting pagguho ng kumpiyansa ko, sobrang banayad, hindi ko napansin hanggang sa nakatayo ako sa isang bundok na naaalala kung ano ang pakiramdam na huminga ng malaya. Ang pagsulat nito ay nagparamdam na totoo. Naging hindi matanggihan. Hindi ito isang kasal na biglang nagkamali. Ito ay isang relasyon na dahan-dahang nilalason ako sa loob ng maraming taon. Sobrang unti-unti na umangkop ako sa toxicity nang hindi na-realize na pinapatay ako nito. Pagkalipas ng 2 linggo, gumawa ako ng isang desisyon na nagulat maging ako. Nag-book ako ng weekend trip pabalik sa kabundukan. Ang parehong resort, ang parehong mga trail, ang parehong summit, kung saan naging malinaw ang lahat. Sa pagkakataong ito, nag-isa ako. Ang pagmamaneho pataas ay iba nang wala ang ingay ni Dayan at Mila na pumupuno sa kotse, mas tahimik, mas mapag-isip.
Nag-check-in ako sa parehong lodge, lumampas sa parehong fireplace kung saan ko nadiskubre ang mga kasinungalingan ni Noel at walang naramdaman kundi pasasalamat para sa sandaling iyon ng masakit na kaliwanagan. Sabado ng umaga, sumakay ako sa lift patungo sa summit ng mag-isa. Ang bundok ay puno ng mga weekend skier, mga pamilya at mga magkasintahan na nag-e-enjoy sa fresh snow na bumagsak sa loob ng linggo. Ngunit nang maabot ko ang tuktok, nakahanap ako ng isang tahimik na lugar na malayo sa pangunahing mga trail at tumayo lang doon. Ang tanawin ay eksaktong pareho. Walang katapusang mga rurok na nakaunat sa horizon, mga lambak na puno ng mga puno na nababalutan ng snow, langit na sobrang asul na mukhang artificial. Ngunit ako ay ganap na iba. Ang babae na nakatayo rito isang buwan na ang nakalipas ay nasaktan, galit, nagulat sa pagtataksil. Ang babae na nakatayo rito ngayon ay ibang bagay. Ibinuka ko ang mga braso ko sa langit at naramdaman ang araw sa mukha ko, ang malamig na hangin sa baga ko, ang matibay na lupa sa ilalim ng mga paa ko. Pinapatawad kita, bulong ko, at sinadya ko iyon. Hindi dahil karapat-dapat si Noel sa kapatawaran, kundi dahil ang pagdadala ng galit ay parang pagdadala ng mga bato sa backpack ko. Nagpapabagal lang ito sa akin. Pero pinapalaya kita, dagdag ko. At ang mga salitang iyon ay naramdaman na parang mga pakpak na lumalabas. Hindi ako kumuha ng litrato sa pagkakataong ito. Hindi ko kailangan na idokumentaryo ang sandaling ito o ibahagi ito sa kahit sino. Ito ay para lang sa akin, ang babae na lumayo mula sa pagkabura at natagpuan ang sarili sa tuktok ng bundok. Bukas ang mga braso sa isang hinaharap na ganap na kanya. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa pagkabali ng puso, kahit na dumaan ito sa teritoryong iyon. Nagtapos ito sa isang bagay na mas mahusay. Lakas, kaliwanagan, at ang malalim na kaalaman na hindi na ako ang outsider na nakatingin sa loob. Ako ang babae na naglakad sa sarili niyang liwanag at natagpuan itong sapat na mainit para manirahan doon magpakailanman. Kung ang kwentong ito ng hindi inaasahang mga kahihinatnan ay nagparamdam sa iyo ng bawat emosyon, pindutin ang like button ngayon din. Ang paborito kong bahagi ay nang nag-post siya ng simpleng mountain selfie na may isang tapat na pangungusap at pinanood itong yumanig sa perpekto nilang party mula sa malayo. Ano ang paborito mong sandali? I-drop ito sa mga komento sa ibaba. Huwag palampasin ang mas maraming makapangyarihang kwento ng mga babae na nakatagpo ng kanilang lakas. Ang asawa ko ay nagsabi na ang weekend trip ng kanilang pamilya ay simpleng reunion lang. Pagkatapos, nalaman ko na ito pala ay ang marangyang engagement party ng kapatid niya. Hindi ako inimbitahan, kaya nagpost ako ng isang ski selfie mula sa bundok na may snow. Pagkalipas ng ilang oras, nag-ingay ang telepono ko. Lumabas na nasira ko raw ang perpektong gabi nila. Nag-vibrate ang telepono ni Noel noong 7:30 ng umaga. Kinuha niya ito ng mas mabilis kaysa sa nakita kong pagkilos niya. Kahit noong tumawag ang boss niya, habang naghahapunan kami, mabilis niyang pinunasan ang screen gamit ang mga hinlalaki niya. Ang mga mata niya ay nag-scan sa anumang mensahe na dumating. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na nagpakita ng mapait na lasa sa kape ko. Binura niya ito nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita. Ayos lang ba? Tanong ko, habang pinapahiran ng mantikilya ang toast ko at sinisilip ang mukha niya sa gilid ng paningin ko. Si Mama lang, sagot niya, at inilapag ang telepono nang nakaharap pababa. May kaunti lang na reunion ng pamilya sa lake sa weekend na ito. Walang espesyal. Ang paraan ng pagkasabi niya ng walang espesyal ay nagpahinto sa akin. Ang pamilyang Vergara ay hindi basta-basta. Pinaplano nila ang hapunan sa Pasko ng 3 buwan bago ang araw. Nagpapadala sila ng formal na imbitasyon para sa simpleng barbecue lang sa likod bahay. Walang kahit anong kaganapan sa pamilyang Vergara ang maituturing na walang espesyal. Mukhang maganda yan! Maingat kong sabi. Saang lake? Sa dati lang. Alam mo, kung saan tayo pumunta noong kaarawan ni Papa noong nakaraang taon. Nakatalikod na siya sa akin, papalapit sa coffee maker. Mga lumalang na tao, golf, nakakainip na pag-uusap tungkol sa stock market, mamumuhi ka ron.
Salamat sa pakikinig sa isang kwento na nararanasan ng maraming babae. Kung naniniwala ka sa katapatan at katotohanan sa pamilya, mag-subscribe ng libre para suportahan ang mas maraming kababaihan. Ngayon, narito kung paano binago ng weekend na iyon ang lahat. Naalala ko ang weekend na iyon sa lake. 2 oras na ginugol ng tatay niya sa pagpapaliwanag ng municipal bonds sa sinumang makikinig. Kinutya ng nanay niya ang bawat ulam sa restaurant. Ang kapatid niyang si Gemma ay kumuha ng 47 litrato ng salad niya. Hindi siya nagkakamali. Sobrang nabagot ako. Sige, baka makasama ako sa isang bahagi, suhestyon ko. Hindi ko iindahin ang nakakainip na bagay kung nangangahulugan iyon na makakasama ko ang lahat. Humarap si Noel at sandali lang may kumislap sa mukha niya. Takot. Pagkataranta. Mabilis itong nawala, kaya halos makumbinsi ko ang sarili ko na guni-guni ko lang iyon. Babe, honestly, mamimiserable ka lang. Nagrereklamo na si Mama tungkol sa halumigmig. Dala ni Papa ang mga golf club na hindi niya tinantanan sa pagkukwento. At alam mo naman si Gemma kapag nakainom siya ng sobra. Lumapit siya at hinalikan ng noo ko. Saka, hindi ba sabi mo may pinaplano sina Diane at Mila ngayong weekend? Iyon ay totoo. Nabanggit ni Diane ang kagustuhang mag-ski at si Mila ay matagal nang nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng girls trip. Nagdadalawang isip ako tungkol dito, lalo na dahil nakokonsensya akong iwan si Noel ng mag-isa. Pero kung makakasama naman niya ang pamilya niya, siguro tatawagan ko sila, sabi ko. Perfect. Pareho tayong mag-e-enjoy. Pinasadahan niya ng kamay ang balikat ko at umakyat sa itaas para maghanda sa trabaho. Umupo ako roon sandali, nakatingin sa tasa niya ng kape. May mali pa rin, pero hindi ko matukoy kung ano. Siguro, iyon ay ang paraan ng pagkuha niya sa telepono niya. Siguro, kung gaano kabilis siyang nag-alok ng alternatibo nang imungkahi kong sumama. O baka naman, guni-guni ko lang. Pinapakain ng 5 taon ng pakiramdam na isa akong outsider sa pamilya niya. Ang totoo, hindi pa talaga ako tinanggap ng pamilyang Vergara. Hindi naman ito dramatiko o halata. Walang sigawan o malakas na pagsara ng pinto. Mas banayad ito. Pag-uusap na tumitigil kapag pumasok ako sa kwarto. Mga inside joke na hindi ako kasali. Mga tradisyon sa holiday na laging nangyayari kapag wala ako. Noong nakaraang Pasko, inakala kong sa wakas ay gumaganda na ang mga bagay. Ang nanay niya ay nagbigay ng papuri sa green bean casserole na dinala ko. Nagtanong ang tatay niya tungkol sa trabaho ko sa marketing firm. Nagpakita pa si Gemma sa akin ng mga larawan ng bago niyang apartment. Ito ay naramdaman tulad ng pag-unlad, na parang pagkatapos ng 5 taon ng kasal, sa wakas ay nagiging bahagi na ako ng pamilya sa halip na asawa lang ni Noel. Pero ngayon, habang iniisip ko, napagtanto ko na ang lahat ay magalang, kordyal, hindi mainit, pero hindi rin naman mapanlaban. Ito ay ang uri ng interaksyon na mayroon ka sa mga kakilala, hindi sa pamilya. Ang uri ng ngiti na ibinibigay mo sa kapitbahay na hindi mo talaga kilala, ngunit gusto mong panatilihing maganda ang relasyon. Tinawagan ko si Diane nung lunch break ko. Kaya, tungkol sa ski trip na iyon, sabi ko nang sumagot siya, "Oh my gosh, oo, sobrang abala si Mila sa pag-check ng panahon. Ang snow daw ay perpekto ngayong weekend." Ang sigasig ni Diane ay nakakahawa. "Free ka ba? Alam kong karaniwan ay may ginagawa ka kay Noel tuwing weekend." "May family thing siya, kaya sa inyo ako." "Excellent. Tiningnan ko na ang mga lodge. May isang magandang lugar mga 3 oras sa Hilaga. Hindi marangya, pero may fireplace at naghahain sila ng kamanghamanghang hot chocolate." Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ko ang tunay na kagalakan tungkol sa isang bagay. "I-book mo na, ako na ang bahala sa snacks." Noong gabing iyon, nabanggit ko ang ski trip kay Noel habang nagluluto kami ng hapunan. Hinihiwa niya ang mga gulay para sa stir-fry at minamarinate ko ang manok. Ito ay isa sa mga paborito naming gawain. Ang magluto ng magkasama, magkwentuhan tungkol sa aming mga araw, magplano ng weekend. "Mukhang perpekto," sabi niya. Pero hindi siya nakatingin sa akin.
Sobrang nakatutok siya sa paghiwa ng mga karot na para bang iyon ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Kailan ka aalis para sa lake? Tanong ko.